Welcome again sa Faithful Believer. Kung hindi faithful, hindi believer. Lodi Bert lang po, Idol Bert kung balik na rin. Ako yung nag-enjoy mag-reply sa mga comments ng mga videos na aking pinalabas. Ang ibig sabihin siguro nito'y concern din kayo sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. O baka concern lang sa iyong pinaniwalaan. Kaya ating pag-uusapan ng mga tungkol dito sa pamamagitan ng mga pagkumpara sa aral ninyo at sa aral ng simbahan. O di ba? Maganda? Pero mahaba ito mga bro. Pero pagputol-putulin na lang natin para by episode na lang. Pero bawat episode ay mayroon ng topic na malinaw na maihayag. Sa pagpatuloy, ibigay ko kay attorney ang pagpahayag. Excuse me muna attorney, mga bro, disclaimer muna tayo. Ang videong ito ay ginawa para lang defensahan ang relihiyong Katoliko na araw at gabi pinaratangan na kung ano-ano from head to foot. Sa ganitong paraan, gumamit ako ay kami ng kilala at magagandang vlogger tulad ko o upang isadula ang ganitong istorya ng buhay. Hindi afford magbayad ni Idol Vert ng tunay na artista, kaya ang iniimbitahan niya ay mga virtual personalities. Shoutout po pala kay Ma'am Ivana, ikaw ang tunay ma'am. Taga-subaybay kami ng inyong vlog. Hindi po namin ipapahiya ang magandang mong personality ma'am at sa aking mga kasama. Ang ibig sabihin, ang binigay na papel po ay ayon po sa angkop na personality ng nilarawanan. Maraming salamat po sa pag-unawa. Pakituloy po attorney. Salamat Ma'am Ivana sa pagkumpara at pagpaliwanag, hindi lang talata ng Biblia kundi pati na ang referensya at higit sa lahat pati na ang debate sa magkabilang panig ang ating bigyan diin. Sa Bisaya pa atong tiwasan, bigyan diin, at kayo naman nasa comment section, dun din kayo magbigay diin sa inyong paniniwala sa comments. The more you comment, mas lalong aking maintindihan kung ano pa ang aking o aming pagkukulang. Pero bago ang lahat, atin munang ipapakilala ang mga channel o mga vlogger ng mga Catholic Faith Defenders na siyang ating pinaghuhugutan ng mga kaalaman, na siyang ating dinagdagan ng information tulad ng mga videos upang lalo pang maliwanag sa mga nanonood. Mauna kang mag-introduce, Bayani. O sige, in behalf of Idol Vert, umpisahan natin kay Chris Josol. Siya ang una kong hinahangaan dahil sa matapang niyang pamamahayag na sinasabi niya na ang original na simbahan ay ang Katoliko. Pero ang ibang sekta lahat ay mga piki. Tapos nag-mention siya sa mga sekta. At naghamon pa, sabi niya, kung nasaktan kayo, magtanong kayo sa akin. Sabi ko, 1,000% sure siya, kakaiba ito. Sasabi ko pa sa comments na, I like your style bro. Dahil ako bumilib, kinopya ko ang kaniyang video at nilapatan ko ng visual aid. Halimbawa, nag-mention siya ng talata, nilagyan ko ng talata, pero sa original niyang video, wala yon. Yan ang pinakauna kong vlog na alalay lang. Ito yon, nandyan naman ang title sa video. Kaso lang, ito ay Bisaya. Ibini siya first, ganun bini sila, kaya nagsamok-samok sila sa mga Katoliko. Kaya ang tinood na religion, nato na musangyaw sa wala pa'y Kristiyan. Ato basahan, Roma 15:20. Asa mo sangyaw ang tinod nga Kristiyan sa lugar na wala pa'y Kristiyan. Mao nang dunay mga pari na misyonaryo. Ato basahan mga igsoon, ang Roma 15:20. Gitinguha ko kanunay ang bagsangyaw sa may balita sa mga dapit. Din wala pa ikasangyaw si Kristo. Aron dili ako magtuko diya sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. So asa magsangyaw ang tinod nga Kristiyan sa lugar na wala pa'y Kristiyan. Pero tanawang mili. Ang ato magkaiso ng mga pastor, minit man sila magtutudo, asa sila ng dani, aron butakan ng ilang membro sa simbahang Katoliko. Mo na ebidensya na minit sila mga igsoon. Kita mga Katoliko, nagsaka-saka bata sa mga balay, sa mga dili Katoliko, aron nato silang danihon, wala, manuman. Kita may tinuod. Ako muna ang susunod, Hamelay, dahil may magpa-picture pa sa akin. Ang gusto kong ipakilala ay ang one-stop shop, all-in-one. Ang team ng Punto por Punto, marami din kayong matutunan dahil team sila. Kung ang tanong mo ay tungkol sa demonyo, engkanto, kababalaghan, nandoon ang mga expert sa exorcism at deliverance team, sina Bro Wendell Talibong na isa ring debatista, si Bro Romer, si Father Bobby, at ang kanilang spiritual father na si Father
Brother Darwin na nasa lupa, hindi Father na nasa langit ha. Kung ang tanong ninyo ay tungkol sa mesa, 300 doktrina, ang inasahan diyan si Bro Angel Santos, napakabanal na pangalan. Kung tungkol naman sa katanungan sa Biblia, magagaling sila Bro John Doe, Bro John Ray at Bro Rommel. Mayroon pa ba akong nakalimutan? Meron pa si Eugene Gapo extension ng punto por punto. Ano pa ba? Mayroon din pala silang extension sa mismong Israel kung nalito kayo sa turo ni Bro Ile na hindi daw Desyembre isinilang ang ating Panginoon dahil mag-snow ang Israel sa Desyember. Maniwala kayo sa actual na reporter na taga-Israel mismo, live chat pa. Kung malaki ang tiwala ninyo sa inyong aral, pwede din kayong makidebate nila Bro Wendell, John Doe at John Ray, yon ang hinahanap-hanap nila. Magpakita lang tayo ng maiksing sampol. Ito yon, tinatanong ang paulit-ulit ng dasal na paborito ding tuligsain ng anti-katoliko. Ano ang tanong mo? Sige, ano ang tanong mo bro patungkol sa dasal na paulit-ulit? Anong tanong yun nga eh? Yung bang dasal na paulit-ulit ay... Wala ka namang tanong doon bro. Ano yung tanong mo doon bro? Yun na yung tanong ko, yung bang dasal na paulit-ulit, biblical? Oh, biblical yun. Ayun, okay. Okay, bro, Jando, ikaw nang bala. Tanong na yun. Biblical yun. O sige, patunayan mo. Ito, babasa ko talata ha. Makinig ka kung paulit-ulit ba. Brother Romel, ikaw yung Yes. kung paulit-ulit ba, Brother Romel ha. Sundan mo Okay. na lang ako. Ang dating Biblia, awit 136. Babasa ako tapos ikaw yung tagadugtong ha. Mga bro ha, itong katanungan na ito ay paulit-ulit. Halatang hindi nanonood ng debate itong MCGI. Ang pinanood lang yata ay ang turo ng kanilang idol. Kaya walang dipinsa, puro atake. Kaya pinagtawanan lang ito ng itong MCGI na to sa team ng punto por punto. Dahil parang chorus ng music na lang ito ng mga katanungan. Medyo speed up lang tayo ng konti ha mga bro. Please continue. Okay. Okay, sabi ganito. Sige, sundan mo ko. Ayan. Oo, pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman. Oo, pasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magkailanman. Oo, pasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang magpuno sa araw. Ba nababasa yan? Tanongin mo sa Bro Chento kung Hindi niya pa nabasa pala. Awit 136 bro. Saan nyo ba nababasa sa New Testament o sa Old Testament yan? Sa Biblia. So, ito, tanong ko sa'yo, ito bang binasa namin ngayon, ulit-ulit o hindi? Utos ba niya ano yan? Sumagot ka. Hindi namin tinatanong kung utos ba ito. Ang tanong namin sa'yo, paulit-ulit ba ito? Hindi, sumagot ka kasi. Sumagot ka kasi. Binasa nga namin eh. Itong binasa ba namin ngayon, alam ng dating daan na ang awit ay dasal. Dasal ha? Itong awit ito, dasal ito. Tanong, paulit-ulit ba ito, yes or no? Never learn, do you? Ikaw na Melay. Ang ipakilala kong channel o vlog ay itong team ni Boy Letra na ang kanyang mentor ay si Bro Alvin Gitamundok, isang magaling din na CFD. Hanga ako sa batang yan dahil parang tama siya na mas magaling pa siya kay ni Bro Ile dahil impromptu ang tanong at kaagad-agad nandyan ang letra por letra na sagot at marami pang talata na ibibigay tuwing may sasabihin, may backup na talata. Hindi scripted ha, hindi tulad ng iba dyan na ipapasulat pa ang tanong para hindi masurprisa lalo na sa follow-up question. Boy Letra dahil letra por letra ang sagot. Pwede kayong magtanong doon pero mas paborito niya ang debate. Meron naman silang built-in na moderator na kalmado ang boses, si Bro Nash. Subukan ninyong pumasok doon at magtanong. Mababait naman sila. Sa bagay wala pa akong nakitang hindi mabait na CFD. Karamihan sa kanila ayaw nila yung ad hominem o pagmumura. Winawarningan nila at pag hindi tumigil kick out agad. Magpakita lang din ako ng maiksing video. Ito na. Okay. Rosary, patutunayan niyo ang rosary biblical? Yan. Rosary biblical. Yes, sige. Oo, sobrang biblical ng rosary.
Boy Letra, affirmative. Your 10 minutes will starts now. Alright, so papatunayan natin na ang rosaryo ay biblical. Ito yung pagdadasal gamit ang rosaryo. So ano po ba ang pagrosaryo? Ito po ay hindi lang po ito basta dasal, ito po ay pagninilay-nilay. Basahin natin ang Psalms 19:14, letra por letra. No, ito po yung letra por letra babasahin natin, no? King James Version. Psalms 19:14, ito. Sabi dito, let the word of my mouth and the meditation of my heart. Meditation of my heart. O sa Tagalog, basahin natin, no? Para maintindihan ng... Pwede na po ako magtanong? Game na? Oh. Tanong na. Tanong ka na, bro. Nagtatanong to. 10 minutes. Okay, next is, bakit mas maraming dasal kay Maria kaysa kay Jesus sa rosary? Bakit, Miley, isang katlo lang ang nakikita, sayang yung screen? Sa TikTok kasi ang platform nila, ina-upload lang sa YouTube. Ganun ba? Ito naman. Kung mahilig kayo sa Street Fighters, ay itong mga apologetics na ito, sila'y nakipagsabayan sa mga nagtatanong kahit sa mga kalye o sa mga tabi-tabi para lang mapaabot ang kaliwanagan sa mga taong naghanap ng kasagutan para naman hindi na magtanong sa ibang sekta at maakay pa sa kanila. Ito sila si Sir RJ Seno at Bro Melchor Manalili. Idagdag ko na lang ang the legend, si Bro Soc Fernandez. Napakabait at magalang sa kaniyang kadebate. Ang tawag sa kaniyang kadebate ay tinahod ug pinalanggang kaatbang. Ito yung short video nila. Ang wala sa Biblia. Muto ka Kristo. Ha? Muto ka Kristo dili. Tuo oy. Aho. Tuo. Ato Kristo. Sana ni tuo niya nga Dios ya kay wa gyud siya miingon nga di sa Dios. Wala po siya mingon nga ako'y Dios. Wala po siya mingon nga. Mabasa. Basa. Na ngiyon siya na. Basa. Una lagi. Oh, basa. Magkatoliko. Sabi ko, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, letter K, tingnan mo nga kung anong letter K na, ano rito, ano nakalagay letter K? Meron dito footnote eh. Ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayong Espiritu Santo na mga obispo. Okay, tatanong ko ha, mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya sa kanyang sariling dugo. Natalikod ba itong Acts 20:28 o hindi? Tandaan nyo po mga kaibigan. Nakatalikod hindi? Ito nga yung sagot ko eh. Ang buong kawan kasi na binabanggit, ang topic dito sa Gawa 20:28, yung pagtubos na ginawa ni Kristo. Yung INC percent at saka yung inuhulaan ni Kristo na magiging kawan, ito yung tinubos. Iglesia ni Kristo. Ngayon, tutol doon sa Iglesia ng Panginoon na tinubos. Ang tanong ko, natalikod ba yun? Tudling 25. Na iyon ang Ginoo nga ang akong gisulti, ako yung tumanon. Akong wala nga pulihan na to kupin for. Pero karong puhon sa mabot nga Domingo puhon kung maandam na sila si Brad Siabok iyang papabag isa sila may nag-challenge open ko sa topic, what topic to be discussed, to be debated. Muna, yap, salamat sa kustanan. Tika, may pahabol pala ako, magkasama pala itong si Chris Josol at John Diona sa Kristiyanong Ligaw. Ang kagandahan din nitong si Bro John Diona ay tuturuan ka pa kung paano magtanong para mukhang madiin ang Katoliko. At idagdag ko pa itong Jehovah's Witness debater na si Bro Paul San Pablo Alema. Napakabanal din na pangalan naging CFD debater at market preacher at katulad din ng mga CFD na uhaw sa mga katanungan. Malungkot din siya kung walang magtatanong. Pagkaalam ko, dumadayo ng ibang lugar at mag-preach at naghamon ng katanungan. Ipapakita ko rin ang maiksing video nila. Salamat mga bro, eto na. Ang relihiyon ninyo, dili gyud makaluwas sa tawo. Ingon sa akong mister kay lay ko na butangan og wala. Kay di man na makaluwas sa tawo ang relihiyon. Muna akong pangutan. Dito na lang muna tayo mga bro. Mauubos ang ating oras sa pagpakilala sa mga CFD. Marami pa sila. Hindi pa na nga nabanggit ang original ng Butangi. At marami pang mga CFD. Pero mga bro, hindi nyo ba napansin?
Ang alin attorney? Silang lahat ng mga CFD ay nagkalap ng mga katanungan o sabihin na natin Trawad na naghamon ng katanungan hindi lang mula sa mga inosente kundi lalo na sa mga anti-Catholics. Very obvious, attorney. Hindi lang naghanap ng katanungan, humihiling pa ng debate. Hindi lang yan bayani, pinapasok yung ibang platform na bumabatikos sa Katoliko. Kasi binubugbog ang katuruan ng Katoliko na wala namang kalaban-laban. Halimbawa na lang si Bro John Doy nagtanong kay SLTV na diehard supporters ni Soriano, ayaw ko na lang pangunahan kung anong nangyari. At saka hindi nyo ba nahalata na takot ang mga anti-Catholics na tanungin gusto lang nilang magtanong? Kumbaga sa chess, gusto lang nilang umatake at walang alam sa depensa. Katulad ng mga rebeldi, gusto lang mag-ambush kung haharapin na, lilipat na naman ang pwesto para maka-ambush. Katulad ng nakadiscussion ko, ang haba ng paliwanag tungkol sa Inquisition, biglang pumihit sa rebulto. Wala man lang comments sa sagot ko. Baka wala namang laban, pero hanga ako sa mga CFD on the spot, sagot ka agad. Ito'y nagpapatunay na ang mga CFD ay handa naman sana sa mga katanungan, pero kung bakit doon pa sila magtanong sa ibang sekta na ang tagapagtatag ay tao lang, mas lalo pa silang maligaw. Ngayon lang kasi dumami ang mga CFD doc mula nang nag-aktibo si Father Darwin sa CFD at exorcism sa pamamagitan din ng social media. Parang nauna kasi ang MCGI, INC at ibang sekta sa social media. Pero sa ngayon na marami ng CFD channel sa YouTube at mayroon din sa TikTok at sa Facebook na nag-aabang ng debate, nag-aabang ng mga paratang laban sa mga Katoliko, marami nang naliwanagan at bumalik sa simbahan. Mas malinaw kasi ang discussion or debate sa magkabilang panig kaysa mamahayag ka lang na walang cross-examination tulad ng ginawa ng mga CFD. Maganda din kasi na may follow-up questions tulad ng ginawa sa isang CFD ng Bayawan. Kung naalala ninyo ang pagbulgar ng CFD Bayawan kung saan ay natuklasan niya ang mga katanungan para kay Bro Ile ay scripted pero baka hindi naman lahat. Ito ay binulgar ng CFD Bayawan ang taktika ni Bro Ile sa mga katanungan. Pero hindi ako o tayo nagparatang mga kapatid. Ito lang ay hango sa mga nakalap na mga video sa YouTube. Tama naman. Sa atin lang ay binigyan lang natin ng diin. Kung sa Bisaya pa, gitiwasan ang mga video na ginawa ng mga CFD. Kaya shout out sa mga CFD, lalo na sa mga video na aming ginamit para bigyan diin, para lalong malinaw sa ating mga kababayan. Higit sa lahat mga bro, tayo ay naririto upang maging katuwang sa mga CFD na depensahan ang pangatake laban sa mga anti-Catholic. Umpisahan sana natin sa pinaka-basic, ang history of the church. Pero tingin ko parang boring kung magsalaysay lang tayo. Sana debate kasi para makita ang katag kung sa Bisaya pa. Speaking of debate, tamang-tama. Nandito yung kaibigan ko pero anti-Catholics siya. Panoorin daw natin ang debate sa MCGI member na si Cornelo versus John Do Alabado ng punto por punto. Magaling daw itong MCGI dahil mainit-init pa sa kaniyang mga alaala ang mga pangaral ni Soriano sa kanila. Ipasok muna natin itong ating bisita mga bro. Itago lang natin siya sa pangalang Bonifacio. Magandang araw sa inyo, lalong-lalo na kay Ma'am Ivana. Mas lalo ka palang maganda ma'am kahit virtual appearance. Nandito ako, hindi lang upang makita ka Ma'am Ivana at para din ma-share ko sa inyo kung papaano turuan ng aking kasamahan na si Cornelio ng MCGI ang hinahangaan Biglang yung humangin punto dito por punto. tuturuan? Yes, tuturuan. You Oo heard nga, me biglang right. lumamig. Ikaw pa naman Ma'am Ivana ang nag-introduce sa punto por punto. Ayaw ko naman sana kayong mapahiya. Pero ganun lang naman talaga ang buhay ay matalo at may magwagi. May kanta ngayon Ako ang magwagi. Talagang mapahiya ang inyong idol sa kanya mga kapatid dahil magaling ito sa Biblia at dalubhasa sa topiko ng baptism. Kuhang-kuha kasi niya ang katuruan ni Bro Ile tungkol sa binyag. Na kayong mga Katoliko ay nangaral sa binyag na wala naman sa Biblia ang pinapangaral ninyo. Nakakahiya kayo. Ika Bonifacio na mamahayag ka na parang kaharap na namin si Soriano sa iyong katauhan. Handa ka na bang i-cross-examine with follow-up questions? Hindi. Panoorin ninyo ang video ni kapatid Cornelio kung papaano. Hindi tayo magsabi ng masama dito ha. Baka sabihin nyo naman na hawaan ako ni Bro Ile. Yung video pinapa-research ko ni Long. Long, ilabas mo na!
Ito na. Masyado kang apurado, pati kami excited na rin manood. Ito ba? Sa title pa lang, parang kakaiba na sa sinasabi mo, bro. Hintayin mo kasi. Huwag kang mag-anticipate. Fast forward mo na lang, bro. Baka matagalan tayo diretso na sa debate proper. A few moments later. Na kayo mabautismohan sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya. Na English niyan ay ganitong sinasabi sa English. You were baptized into union with Christ. So, sa pamamagitan ng bautismo, nakikipag-isa tayo kay Kristo, at para sa aming mga Katoliko, walang karapatan ng sino mang magulang pagbawalan ng kanilang anak na maging kaisa kay Kristo. Yon. Kaya kami, nagbabautismo kami ng sanggol dahil yon ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Yon ang sa amin. Kung sabihin nila ngayon na masama yan, bigyan kayo ng talata na masama yan, bawal yan, bigyan ng talata na bawal yan, kailangan may matibay na ebidensya na bawal nga. No? Brother Cornelio? Gusto mo magtanong? Pwede ka rin, ikaw tanungin. Walang problema yon. Bigyan mo siya ng at least 10 minutes siguro. Saka natin siya tanungin. Kasi tuturuan niya raw tayo eh. So, yes, kaya nga. Yung tuturuan niya tayo. Bigyan natin siya ng chance magsalita and then saka natin question. Sige. Brother Cornelio, anong gusto mo? Magtatanong ka muna o magsasalita ka muna? Bro, una, magtatanong ka o magpapahayag ka muna? Siguro po, magtatanong po muna ako tungkol po doon sa iyong pinahayag. At sige. Siguro po, pagkatapos sa binigyan yung pagkakataon ng pagpapahayag din ng aking side, itatanong po muna. Sa awit, 51.5. Ayun, no? Ano po, sabi nga doon, nakalimutan. Ito, 51.5 ng Isaias. Basahin ko muna, ng awit, basahin ko muna yung ang dating Biblia. Ano sabi? Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Yan ang sa dating Biblia. Si David ay inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi siya ng kanyang ina. Masyado kasing malalim yung Tagalog, kaya para mas madali mong unawaan, lipat ako sa modern translation kung saan ganito ang pagkakasabi. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Yun. Cornelio? Dito po sa sa binasa nyo, ibig sabihin po niyan, yung mga bata para sa inyo ay kahit sa tiyan pa ng inay, may kasalanan na. Bakit doon sa binasa natin? Maliban na lang kung hindi tayo maniniwala doon. Sige po, yan lang po. Tatanong ka pa o ikaw naman magpapahayag? Sige po, para po hindi masayang galing oras, magpapahayag po ako nitong aking side. Sige. Papahayag siya. Ilang minuto gusto mo pahayag, bro? Siguro kung okay lang, mga 15 minutes siguro. 15? Opo. 15. Kung humigit pa. Bro, 10 minutes lang muna, 10 minutes lang siguro para hindi masyadong mahaba. Sige, may tanungan pa, no? Sige. Time starts. Pag nagsalita ka na. Sige po. Dito po sa Juan. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Ganito po ang mababasa. Babasahin ko po. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Dito po, nabasa ko na ito, ang sinasabi po na ang kasalanan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang babasahin ko naman pong kasunod na talata ay Gawa 2:37. Gando, advance siguro sa kanya, bro, Gando. Tulungan mo lang sa mga verse, bro, para mabasa agad mo. Kita pa, hindi sayang yung oras ko. Gawa. Basa pa ako, Gawa. Siya na magbasa. Ikaw lang magkakita sa akin, pero basahin na lang yan. Sige. Gawa 2:37. 38. Okay, 38. Ito sabi sa 38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, dyan po sa Gawa 2:38, sinasabi po dyan na ang binabautisang Juan po, yung mayroong kasalanan, yung meron ng kaisipan, yung meron ng pananampalataya. Yun po ang sinasabi dyan, mangagsisi kayo at kayo magbautismo
para kayo meron na siyang pananampalataya o principle para siya ibautismohan. Sinasabi po ay, tika muna at medyo malabo ng aking mata. Tapos ang susunod kong babasahin ay kung talaga bang binibinyagan ang sanggol. Dito po sa Hebreo 5:13. Hebreo 5:13. Hebreo 5:13, tulungan na lang natin na magbasa. Okay? Sabi ganito. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita at ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ayun po, doon po sa sinasabi sa Hebreo, na yung bata ay wala pang malay sa katwiran ng salita. Kaya hindi dapat siguro, hindi dapat bautismohan yung sanggol. Kasi siya wala pang karanasan sa salita. Ayun po ang aking masasabi dito sa aking side. Ay, alam po. Alam po, brother. Yun na lang muna? Yun lang po. Okay, so Brother John, gusto mo magtanong? Sige bro, sige. Okay, about ba ito sa bautismo ng bata bro, no? Yung topic niya? Oh, bautismo sa sanggol to. Okay. Para ba sa'yo kapatid, kasi nabanggit mo kaganina, ang babautismon ay yung mga nanampalataya lamang. So para ba sa'yo, ang bata may pananampalataya o wala? Wala po kasi sanggol pa lang yun, wala pang wala pang pananampalataya. Kung mabasa ba natin ang bata ay may pananampalataya na, maaari ba natin sabihin na nagkamali ka sa iyong unawa? Bata ba o sanggol? Sanggol, bata, parehas lang yan. Yung nasa sinapupunan ng nanay? Hindi, pa yun, fetus pa yun. Gano'n na bata na nga, hindi naman kami nagbibindag ng nasa loob ng tiyan. Sa paglabas na bata, na ibig sabihin, ito tao na. Sige, basahin niyo po. Sige, pakibasa nga ulit mo dyan yung binasa mo kanina sa Matthew 21:16. Maganda, basahin ko na lang sa English kasi para makita talaga yung katagang baby. Sige. Okay, so Mateo 21:16. Yan. Sabi ganito. So they asked Jesus, do you hear what they are saying? Indeed, I do, answered Jesus. Haven't you ever read this scripture? You have trained children and babies to offer perfect praise. May nabasa tayo na yung mga bata pala, yung mga babies, no? Mga sanggol ay nananampalataya na pala, nag-praise na nga eh. So, dahil ba may nabasa na, pwede na binyagan ng sanggol? Sa ano pong talata yun? Sa ano pong talata? 26, 21:16. At sinabi niya sa kanya, at sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Sanggol, di ba? Yan, sanggol yan bro Sumususo pa nga eh. Sumususo. At ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. So, ibig ko sabihin yan, dahil may nagpupuri na pala yung mga bata, pwede na binagan, tama? Brother Cornelio? Brother Cornelio, ano mo rito? May talata na Brother Cornelio na ang mga sanggol, ang mga sumususo, ay may pagpupuri na. May pananampalataya. Hindi niya yata makaimik. Sige, ganito lang. So, sa next question ko kapatid, paano mo maipapahayag ang iyong pananampalataya? Teka muna, Brother John Ray. Wait lang. Kunin mo natin yung sagot para clarification sa mga nanonood. Okay. Sige. Brother Cornelio, okay ka ba doon na sa Matthew 21:16 sa mga sanggol ay mayroon ng pagpupuri o pananampalataya? Hindi ko pa makakuha niya. Yung sanggol ay... Ulitin natin basa. At sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo. Kailanman bagay hindi ninyo nabasa? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Tama ba? Brother Cornelio? Ano ba talaga bro? Hindi mo maunawaan yung talata o parang hindi ka na makasagot dahil mayroon palang nabasa na ang bata may pananampalataya? Alin sa dalawa? Hindi siguro sanggol talagang literal na sanggol bro kasi... Okay, sige ganito bro. Paano mo maipapahayag na ikaw ay nananampalataya? Dahil ba kilala mo na ang Panginoon o dahil hindi mo kilala ang Panginoon? Siguro, pag nananampalataya ka na, siyempre kilala mo na yung Panginoon, naturuan ka na ng aral. Ang mga bata ba, kilala nila ang Panginoon o hindi? Anong bata ito, yung sanggol?
Sanggol, bata na eh. Sanggol nga bro, sanggol. Sumususo sa English, baby. Sa ibang version, infant. Ayon sa Sagot mo na, alin yung sagot mo? Hindi o? hindi. Yung mga bata, okay. Kung may mabasa ulit tayo na yung palang mga maliliit ay kilala ng Panginoon, aminin mo na mali ka na naman. Sige, basahin mo, brother. Bakibasa ba dyan do sa ang Biblia? 8:10 ng Hebreo. Hebreo. Okay, 8:10. Hebreo. 8:10 hanggang 11. Okay, sabi ganito. Sapagkat ito ang pagkikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat. Mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Ang Diyos ang magpapakilala sa kanyang sarili sa lahat ng mga tao, mula sa mga bata yung pinakamaliliit hanggang sa mga pinakamalaking dakila. Nabasa dyan, yung mga bata ay makikilala ang Panginoon. Aminin mo, mali ka na naman. Brother Cornelio? Ano po? Ano masasabi mo dito? Dalawa ng talata, ebidensya na mga sanggol may pananampalataya. Ano nga pong talata yun? Teka muna. Hebreo 8:10 hanggang 11. Ulitin ko basa. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihing kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. So ibig sabihin mo dyan, kilala pala din ng mga bata ang Panginoon. So kapatid, kilala ba ng mga bata ang Panginoon ayon sa talata o hindi? Dito sa nabasa, hindi po. Ay, bro, ulitin ko basa ha? Sabi ganito, at ang bawat isa sa kanyang kapatid, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan, at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo. So pagkilala ang tito ko dito, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sabi pa nga dyan, Bro Jando, hindi na dapat turuan kasi siya na magpapakilala eh. Pinabasot mo dito sanggol o bata? Yung kaliit-liitan bro, ano na mo sa mula sa kaliit-liitan? Ano ba pinakamaliit para sa'yo? Bakit bata o sanggol? Wala naman pong ano rito. Ay bro, ano ba naman to? Sabi ni Soriano, huwag kayong ganyan kung mag-aral ng Biblia. Sige, Bro Jando. Ang Biblia may lohika. Bro, gumamit tayo ng logic bro. Ang Biblia may lohika. Bro Jando. May konteksto. Next question na lang bro, mga tatlong question. Tatlong question na lang to. Kapatid, sa unang Pedro 3:21 Bro Jando, pakibasa mo na. Diyan ko kukunin yung aking sagot. Ako tanong ka lang. Anong version bro? Kahit na ang Biblia na lang kasi yan ang gamit niya eh. Sige, unang Pedro 3:21. 3:21. Ito sabi rito, Naayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Okay, question kapatid. Naniniwala ka ba na yung bunyag ay larawan ng bautismo? O kaligtasan? Ang binyag ay larawan ng kaligtasan. Naniniwala ka dyan o hindi? Naniniwala ko dyan kapatid. Okay. Unang Timoteo 2:4 Bro Jando? Unang Timoteo 2:4 na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So ang kalooban pala ng Diyos kapatid, lahat ng tao ay may ligtas sa pamamagitan ng binyag. Kasi naniniwala ka na yung binyag ay larawan ng kaligtasan. Ngayon, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay may ligtas. Question ko sa iyo kapatid, ang bata ba tao o hindi? Tao. Okay. Dahil tayo ang bata, kailangan binyagan o hindi? Hindi. Kasi bata pa yun eh. Paano siya maliligtas kung hindi siya bibinyagan? Di ba sabi, ang binyag, larawan ng kaligtasan. Tapos ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay mailigtas. Paano mo siya maliligtas kung hindi mo siya bibinyagan kung ang larawan ng binyag ay ang kaligtasan? Sige nga.
Siguro, siyempre, kailangan muna siyang turuan ng aral. Para sa aral nyo ba, ang bata ay mapapahamak ka o hindi? Hindi. Kung mabasa natin, pwede pa mapahamak ang bata? Aminin mo na, nagkamali ka. Ang bata pwede mapahamak? Oo, ibig sabihin, mapariwara hindi siya mapuntang langit. Kasi sabi sa John 3:5, ang hindi mabinyagan, hindi makapasok sa langit. Kaya mayroon talaga kapahamakan ng bata. Sa inyo, walang kapahamakan. Ngayon, kung mabasa natin na ang bata, pwede pang kapahamakan. May kapahamakan pa ang bata. Ibig sabihin, hindi makapasok sa langit. Amin mo, mali na naman ang aral nyo. Sige, basahin mo, sige. Sige, 18:14, Bro Jando ng Mateo. Okay, basa lang ako dito ha. Wala pa siyang naibibigay ng linaw sa atin. 18, ano dito? 14. Sabi niya, tuturuan niya tayo pero wala pa siyang naibibigay ng linaw. Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Meron ka ba lang kapahamakan ng bata, kapatid? O alin ka ngayon? Sabi mo kanina, ang bata wala nang kapahamakan. Bakit dyan? Ayaw ng ama sa langit na mapahamak ang bata. Bakit may kapahamakan pa ang bata kung para sa inyo ay ligtas na pala ang mga bata? Bakit? 18-14? Teka. Naman Naku, Bonifacio! Naghintay kami kung mayroon bang maituro ang kaibigan mong MCGI sa punto por punto at nainip na kami. Wala namang kahit iisa ang naituro. Kung ganon ang trend sa usapan, walang pinag-iba sa iyo yan. Nahambog lang. Kasi ang naibigay sa inyo ni Soriano na aral ay kalahati lang sa aral ng Katoliko. At ngayon alam nyo na kung bakit turo ni Soriano ay sa demonyo. Dahil ang half-truth ay lies o kasinungalinan. At ang ama ng kasinungalingan ay ang Diablo. At ang anak ng Diablo ay ang nagtuturo ng kasinungalingan. Bakit hindi Katoliko ang Diablo? Dahil buo ang tinuturo ng Katoliko, hindi kalahati. Ang tinuturo ni Soriano ay kalahati at ang buong aral na yan ay nandoon sa turo ng Katoliko. Dahil ang simbahan ay ang haligi at suhay ng katotohan, hindi kung sino-sinong tao. Ang simbahan ay may iisa lang na katuruan. At alam mo ba na kung gaano na karaming libro ang naisulat sa mga sinaunang church fathers na siyang humuhugis sa magisterium ng simbahan? Ito yon, hindi pa lahat na i-post ni Gemini. Ngayon, iilan bang libro ang naisulat ni Soriano? 1, 2. Tapos kukontrahin ninyo ang simbahan na wala man lang sa kalingkingan ang inyong naisulat. Pinutol nyo kasi. Babawi yan. Dahil magaling yan sa Bible. Panoorin ninyo, tuturuan talaga ang punto por punto tungkol sa Bible at mapapahiya kayo. Pasensya na bro, napahaba na tayo. Ilaan na lang natin yan sa next episode. Abangan na lang ninyo. Magpaalam na lang tayo mga bro sa aking mga virtual guest at sa bagong pasok na si Bonifacio at sa nagtiyagang nanood sa ating munting channel Fitful Believer. Ako'y mag-iwan muli ng kasabihan. Kung ang aral ninyo ay gusto mong masubukan, kung ito ba ay alinsunod sa katotohanan, ang mga CFD na nabanggit, handa kang paglilingkuran sa pamamagitan ng inyong mga katanungan. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share.